Yo, what's up mga pare koy? Magandang araw po. As you can see, dala natin itong Honda Click natin. Andito tayo ngayon sa probinsya. Pag-uusapan natin ngayong araw, okay nga ba gamitin ang Honda Click 125 or 150 sa mga long ride? Sinama ko na po yung 150 kasi same lang naman po yun ng riding position or sitting position. Ang Honda Click 125 tsaka yung 150, pinagkaiba lang talaga niya yung makina. Pero yung body almost the same, sasakto yung fairings ng Click 125 dun sa 150. So para sa akin, siguro kung sino man yung magsasabi na okay or hindi okay yung Honda Click sa mga pang long ride, siguro isa na ako doon, or yung mga Honda Click users talaga na sobrang tagal na nila ginagamit yung motor nila, or mga ilang taon na ako. Nagka Honda Click ako is 2018. So meron na akong Honda Click for about 6 years. So kasi meron tayong dalawang klase ng Honda Click, no? Dito sa 125 saka sa 150. Kung pag-uusapan natin itong mga ganitong game changer, kasi iba naman yung Click 160. Kung pagka ibang breed na yun ng Click, pero itong mga 125 saka 150 almost identical. So dito sa Honda Click na game changer, meron tayong dalawang magkaibang engine. Meron tayong 125 saka 150. Syempre sa 125, guys, kung papansin nyo, maraming sundalo, no? Kasi itong dinadaanan natin ito papunta ng Fort Magsaysay. So share ko lang. So dito sa kanyang engine displacement, medyo malaki yung pagkakaiba niya. Lalo na pag bumili kayo ng 150, ibang iba talaga yung power niya kumpara doon sa 125. Pero kung tatanong nyo kung ano ba ang mas okay sa kanila sa long ride, para sa akin parehas lang. Malakas din po ang Honda Click 125. Mas malakas yung 150, pero malakas din ang Honda Click 125. Kumbaga kahit may angkas kayo, tatakbo pa rin kayo dyan ng mga 100. Although gapang na 100 sa Click 125 kapag may angkas, pero kaya pa rin. Sa 150 kahit may angkas, basic, kaya niya abutin yung 100. Yun yung pinagkaiba nila. Pero kung tanong nyo kung kaya ma-reach yung 100 sa 125 kahit may angkas, kayang-kaya po. Kung sa engine, no, mas pipiliin ko na yung Honda Click 150. Kasi sa fuel consumption, hindi naman sila nagkakalayo eh. Halos konting-konti lang talaga yung pinagkaiba sa gasolina. Pero sa engine performance, malaki po yung diferensya. Pero ang tanong, bakit daw ang dami bumibili ng Click 125 compare sa Click 150? Ang sagot dyan, malaking mura ng Honda Click 125 tsaka 150. At para sa akin, napakalaking factor po ng price. Dati nung bumili ako ng Honda Click ko, ay inaabot to ng 95,000 pesos, ha? Honda Click 150 po ito. Mga nagtataka kayo, o teka, 125 to, version 3. Ito kasing Click ko na to mga pare ko, 150 talaga to. Binago ko lang to yung fairings ng motor ko. Sakto kasi yung fairings ng Click 125 na version 3, kaya yung pinalit ko dito. So sa price, no, malaki talaga yung diferensya nila. Yung dati, nung unang labas ng Honda Click, nung bumili ako nitong Click ko, yung 125, nagkakahalaga lang siya ng nasa around 70,000 pesos. So talagang napakalaking diferensya, 20,000 pesos. At yung 20,000 pesos na yon, talagang malaking malaki talaga, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. Ito na tayo on, you now entering Fort Magsaysay. Pero kakaliwa tayo dito kasi hindi naman tayo pwede sumaga dun dito mas mahaba-haba to. Kung sa sulit lang talaga ng engine, or hinahanap nyo combination ng engine performance tapos fuel efficiency, mas sulit talaga yung Click 150. Pero kung nagtitipid talaga yung mga paragay natin, matipid gasolina, matipid yung price, hindi naman sila masyado naghahabol sa speed, talagang pipiliin nila yung Honda Click 125. Lalo na kung gagamitin nila yung motor nila, yung pang dyan lang, pambili ng mga pamalengke, grocery, pang ulam. Talagang sobrang solid ng Click 125. Pero kung sa long ride nyo, mas sulit yung Click 150. Pero hindi ko sinasabing hindi pwedeng ipang long ride yung 125. Gaya nga ng sabi ko kanina, pwede rin kahit may angkas kayo, tatakbo ng 100 yan. Pero medyo gapang lang talaga siya. So ngayon, pag-usapan natin yung riding position nitong Honda Click. Yung Honda Click 125 tsaka 150 mga pare ko, same lang talaga ng riding position yun. Makanya lang talaga yung pinagkaiba. Sa position ko mga pare ko, no, upright talaga ako dito. Makita nyo ako dito sa camera. Sobrang komportable ng pwesto ko. Sobrang upright siya. Tapos yung manubela ko, napakadaling maneuver. Maganda yung handling niya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit pumutok talaga yung scooter na to. Napakaganda i-drive, smooth, ganda ng handling, di masakit sa kamay. Talagang ideal siya for long ride. Tapos yung upuan niya, although masarap upuan yung mga ADB, BP6, NMAX, mas masarap yon upuan. Pero itong Honda Click, masarap pa rin siya. Kumbaga,
pang long ride, oo, andyan na yung awit kasi normal lang naman yan. Pero yung upuan kasi nitong Honda Click malapad din. Kaya masasabi ko, kung sa long ride lang talaga ang pinag-uusapan, papalag talaga itong motor na to. Nako po, basa, kakalinis ko lang ng motor ko. Siguro ang hindi ko lang nagustuhan dito sa Honda Click, no, yung kanyang preno sa likod. Kaya ako nagpalit ako ng disc brake. Yung preno kasi nito sa likod naka drum brake lang. Ang drum brake kasi kapag namreno kayo sa likod, may delay. Hindi siya yung sobrang solid talaga ng kapit. Unlike dito sa disc brake, talagang pag namreno kayo, ayun, lalo pag hindi nyo kabisado, talagang mag-i-skid kayo. Pero ako, since kabisado ko na, kontrolado ko na, hindi na ako nag-i-skid sa mga disc brake dito sa Honda Click ko. At the same time, mas napepreno ko na or nahihinto ko na yung motor ko ng tamang-tama talaga. Hindi yung katulad ng drum brake, may delay ito. Preno ko yung likod, preno ko rin yung unahan. Ayun, ganda. Ganda ng combination, unahan at likuran. Minsan kasi yung combi brake ng Honda Click, nagkakaproblema ako dun eh. Yung preno ko sa likod wala nang kapit. Ang kumakapit na lang sa combi brake niya, unahan na lang talaga. Yung likod kasi napuputput mabilis yung kanyang brake shoe. So yun yung isang problema sa mga combi brake. Hindi nyo alam, unahan na lang pala yung kumakapit. So dito alam natin may kapit pa yung likod kasi pag likod lang talaga separate natin siyang napepreno. At saka dito sa Click, no, napakalapad ng kanyang footboard, unlike dun sa Aerox. Limited lang yung galaw ng paa natin, pero dito may kalaparan talaga. Tsaka kung sa mga banking lang, hindi rin siya papatalo eh. Okay na okay din siya gamitin sa mga kurbada. Tsaka speed, nabagay, kargado kasi sa motor ko. Pero sa speed, doon talaga kay sa Honda Click 150. Ang nagustuhan ko kasi dito sa motor na to, magaan, hindi siya ganun kataba kagaya ng mga ibang scooter. Malapad po yung kanyang footboard. Talagang makakapaggalaw kayo ng stretch kapag nasa biyahe kayo, yung mga paa nyo. Tapos napakataas po ng kanyang handlebar. Bukod nga po sa maganda yung handling, napakaganda po ng taas ng handlebar niya. Hindi siya yuko, hindi siya sobrang taas. Kumbaga, naka-upright position lang talaga kayo. Kaya nagtagal ako sa motor na to. Sobrang tagal ko ng Click user since 2018 pa. Pero never ko tong binenta kasi yung mga ganitong motor para sa akin for keeps to eh. Ayun, hatawin natin. Basic lang 100 eh. Woo! Basic lang. Yun yung nagustuhan ko dito. Kaya pansinin niyo mga pare ko, talagang merong long ride na lagi yung Honda Click yung ginagamit ko. Dahil sa kanyang sitting position. Sabi ng iba, mas maporma daw yung Aerox. Kasi para sa akin kasi, hindi lang forma yung basihan para masabi natin na maganda yung motor. Hindi lang looks. Minsan kailangan din natin isama yung bang parte sa paggamit natin. Halimbawa nga, yung lakas ng makina, yung tipid ng makina sa gasolina, yung position, tsaka yung price. Itong Honda Click kasi, combination siya ng matipid na gasolina at the same time, malakas din sumipa yung makina. Yung Aerox, mas mabilis sa stock na Honda Click 150. Pero, konting-konti lang po yung pinagkaiba ng speed. Hindi naman siya iwanan talaga ng todo. Pero, pagdating sa performance, sa engine efficiency or fuel efficiency, malayo po yung pinagkaiba nilang dalawa. Kaya masabi ko talaga, sulit talaga tong motor na to. Ayun guys, hinto muna tayo dito sa bandang tulay na to. Kakagawa lang to ng yung tulay na to dito. Parang ilog to, alam ko pero hindi siya ganun kalinaw. Hindi ko sure kung pwede to liguan. Kasi baka mamaya mayroong mga farm doon or mga piggery dito pinapaagos yung tubig. Kasi parang mabula-bula yung tubig dito. Pero ilog siya. Maganda kasi dito yung mga nagtatanim dito ng gulay. Dito na sila nakakuha ng tubig. May patubig na sila dito. Kailangan na lang nila ng makina panghigop ng tubig. Ayun may mga tanim doon. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa Honda Click mga pare ko, yung kanyang engine response. Ibang iba talaga yung response nito kumpara sa mga ibang scooter na ibang brand.
Yung tipong pagpiga mo ng throttle, talagang may damba siya. Kahit yung mga stock ng Click 125 tsaka 150, alam nila yan na pag binira nila yung silinyador, talagang merong damba, ay mararamdaman nyo talaga yung sipa ng makina eh. Pero pagdating nyo ng mga 60, 70, hindi na ganun kalakas or hindi nyo na ganun karamdam yung damba ng makina. Pero from 0 to 60, talagang mararamdaman nyo siya. So maganda yung ganung setup ng makina sa mga pang daily talaga, mga traffic. Galing kayo ng zero or stop, tapos arangkada kayo, talagang ramdam nyo yung acceleration. Lalo na kapag overtake kayo, kasi sa Metro Manila hindi naman kayo makapatakbo madalas siya ng mga 80, 100. Lalo na dyan sa bandang Commonwealth, EDSA, makapagpatakbo lang kayo ng mabilis gabi. Pero kapag yung rush hour, pauwi talaga kayo, 60 lang. So yung sipa ng makina niya talagang gamit na gamit nyo, yung pa-overtake, singit, yung mga ganun. Nakatawid. Itong Honda Click ko din mga pare kayo, no? Ito rin yung ginamit ko nung nagsagada kami. Kasi bukod sa komportable sa sakyan, marami siyang talagang pwede kayo mailagay. Dito sa may footboard na paglagay ako ng pasalubong, dito sa may compartment ko yung mga tools ko, tapos may top box pa ako. Talagang dadalhin lang talaga, marami kayo madadala. Unlike dun sa mga underbone, yung MT-15 ko, box lang talaga yung pwede nyo asahan. Pero dito sa mga ganitong scooter, may footboard kasi to. Madalang na kasi ngayon yung naglalabas yung ibang brand na 150cc pataas na may ganitong footboard na malawak. Normally kasi yung mga nilalabas na malalaking scooter na ngayon, andito na sa harap yung tangke. Kaya nangyayari, nawawala na yung malapad na footboard, yung classic na scooter. Pero itong Honda Click na to, ayan, ganun pa rin siya. Kaya yun din yung nagustuhan ko dito. Sa ngayon mga pare kayo, wala na kayo mabibiling Honda Click 150. Ang mabibili nyo na lang po ngayon, may 160 kung gusto nyo na mas malakas. Tsaka meron tayong Honda Click 125 pa rin na version 3. Ngayon yung Honda Click 125 na version 3, nagkakahalaga siya ng nasa around 80,000 plus eh. So medyo laki na rin talaga ng minahal niya. Unlike dati yung Honda Click 125, naglalaro lang to ng mga 70,000 eh. 70,000 plus, 71 to 75. Pero ngayon 80,000 na, mahigit. Parang konti na lang madidikitan na niya yung presyo ng Honda Click 150 dati. Pero ngayon talagang kahit saan kayo lumingon, ang daming user ng Honda Click 125 eh. Yun talaga yung pumutok eh. Parang yun yung pumalit sa mga Mio. Dati naghahari yung Mio, ngayon ang hari ngayon Honda Click 125. Parang ito na ngayon naging pambansang motor ngayon eh. So siguro mga pare, hanggang doon lang muna yung pag-uusapan natin sa motor. Sa mga susunod na vlog natin, pag-usapan pa natin yung Honda Click. Siguro pag-usapan na rin natin bakit ako nagkarga dito sa motor ko na Honda Click 150. Although sabi ko kanina malakas yung Honda Click 150, pero bakit ako nagkarga yun, pag-usapan natin yun. Abangan nyo yung susunod na vlog natin mga pare ko eh. So siguro ngayon puputulin ko muna dito yung vlog natin. Salamat sa mga nanood ngayon. Sa mga gusto po ng replica Pro na pipe, meron tayong available pang Honda Click, mga NMAX Aerox, pang Mio. Tsaka sa mga gusto magpakarga ng makina, 59, gawin natin 160cc yung Honda Click 125 nyo, PM nyo lang po ako at gagawin natin yung motor nyo na 160 kasi tiba nitong Honda Click ko. Yun lang mga pare kayo, no? Salamat po sa panonood at kita-kits po tayo sa next vlog.